Abay talagang masasabi po natin mga kababayan na tunay na may magandang hangarin itong si Willie Revillame sa kanyang pagtakbo bilang senador. Marami po siyang gustong mangyari mga kababayan, lalong-lalo na ang pagtulong sa ating bayan. Dahil nag-away-away na daw mga kababayan itong mga politiko ngayon. Hindi daw yan gusto ni Willie, pero kung mauupo daw siya mga kababayan dyan sa Senado, ay handa rin siya makipag-away para sa mga mahihirap. Kabilang na rin siya sa away mga kababayan, pero maganda po ang kanyang layunin mga kababayan. Kaya ngayon pa lang sinasabi natin iboto nyo si Willie Revillame kung gusto nyo. Pero personally mga kababayan, ako pala mag-isa lang dito, ay hindi na po ako boboto ng mga celebrities mga kababayan, yung mga artista. Hindi lang si Willie no exception si Willie mga kababayan sa akin, pero kayo okay lang iboto nyo. Dahil magaling kasi silang magdrama mga kababayan, na sa tuwing pumapasok sila dyan sa larangan ng politika, parang iniisip nila na parang role lang nila pagkatapos ng drama, biglang nag-iba. Trained sila ng ganyan mga kababayan Hindi naman siguro lahat, malamang exempted itong si Willie, pero iba kasi ang impact ng trauma Oo, maraming natulungan si Willie. Talagang maraming mga kababayan. 5,000 bigyan ng jacket araw-araw. Pero kung inyo talagang iisipin mga kababayan, habang marami siyang natutulungan dyan sa kanyang show, ay dyan din siya yumaman. Di ba? Mas maganda siguro Willie kung mas malaki ay yung binibigay na pera, dahil alam naman natin na bawat isang dyan mga kababayan, commercial sa kanyang show. Simula pa noon, 1 million. Aabot sa 1 million mga kababayan. Bawat isang advertisement. Ilang advertisement yan? Diba, nakatunganga ka na nga sa TV. Tagal naman, dami advertisement. Milyones po yan mga kababayan. Ilang milyon yan? Tapos bigyan-bigyan lang ng, magkano bang premyo nila? Sana mas malaki-laki, diba? Maraming natulungan pero dyan din sila yumaman. Hindi natin sinasabing si Willie pati yung ibang mga variety shows mga kababayan. Pero gayon pa man, buo ang loob ni Willie mga kababayan at talagang tumulong sa mas marami nating mga kababayan. Pero nung tinanong siya mga kababayan kung paano, sabi ni Willie Revillame, hindi pa daw niya alam kung paano. Mamaya na lang daw mga kababayan kapag naupo na siya dyan. Panoorin po natin. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan etong ating kababayan from America. Etong kababayan natin si Jojo. Thank you po kababayan Jojo sa inyong super thanks. Narito po ang video. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na part. Paano solusyonan daw ang problema ng bayan mga kababayan? Na itong sabi ni Willie, kaya siya tumakbo dahil dito. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Mananalo muna siya mga kababayan bago solusyonan ang itong mga problema ng bayan. Iisip ko muna, One step at a time. Oo nga, diba? Kayo naman. Aanin mo yung mga plano kong talo. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Ikaw naman, reporter. Sandali, kapapile ko lang Kayo naman tatlo, minadali nyo. A few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano? Maagang nahawa si Willie sa itong kultura ng mga politicians na kung tatanungin, tatakbo ka ba? Hindi, wala akong plano. Never ako papasok dyan. Tapos bigla na-file ng COC. Ano nangyari? Paalam ako kay MVP. You have my support. Go! Kaya, yun lang yun. What changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon. Pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po Kasi sa dun sa politika? studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado. Duterte versus Marcos. Diretsuhin mo na, unit team, nag-away na. Nakisali na rin dilaw at saka yung mga pula. Ito yung mga taong ibinoto. Agree ako dito mga kababayan na kawawa ang Pilipino dito sa awayan ng awayan. Pero sino ba talaga ang nang-aaway? Sino ang may hawak kayo ng Kongreso mga kababayan at Senado? Diba ang administrasyon? Lumilikha ng gulo mga kababayan. Willie, ang administrasyon ang lumilikha ng gulo. Dahil sila ang nagsimula ng mga hearing na iyan Nakakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang
kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako. So siguro pag nanalo si Willie mga kababayan, magiging ano ito, parang peacemaker, referee. Oops! Stop! Pag mag-away, Kahit paano. At Yan. siguro makikipag-away ako sa Senado. Akala ba lang yan ang awayan? Nakikipag-away rin siya mga kababayan. Kapag manalo, makikirambol din. Kanino? Para sa mahirap. Kailan Para niyo sa po mahirap. napagdesisyonan with finality na, sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa... Buzzer Gusto mo beater. malaman Yung totoo, syempre. you know the truth? Yes. Yung hindi, yung lies. Kanina lang. Kanina Pag lang. nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Wow. Talagang paurong na ako eh. Hindi ka pa abante? Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, Paurong na siya mag-file mga kababayan. Kayo naman. ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, Will, walang isang tao na nag-udyok sa'yo na, uy, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba? Sinabi na nga niya na kausap niya si ano. Ay, hindi pala nakausap pero napadala ng mensahe kay Madam Lisa Araneta at kay PBBM. Hindi ko kayo kalaban. Ganyan. Nabalitaan na posible daw na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga, hindi Pero mga kababayan na, kung gusto nyo iboto mga kababayan, go! Wag lang ang bagoong Pilipinas talaga mga kababayan. Wag lang ang bagoong Pilipinas. ito first time. Pero, ang nakakagulat eh, first time nyo talagang nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang babait nila. Nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba So paano mo, ipahuhupa ang away? kasi talaga ng politika yun? Kailangan talaga Wait, magdebate, tinutukoy mo ba yung unity? magbalitaktakan. Hindi, Yung kasi break-up? Excuse me? Yung sabi mo na nagbabangayan, nag-aaway. Ang Hindi, tinutukoy parang- mo ba yung kailangan ba break-up ipakita ng... sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro kaya meron sila executive session, di ba? Doon na lang ipakita mag-away. sa mahirap. Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ang siyempre makikita mo, magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos ang kanilang buhay? Pero eto mukhang agree tayo dyan kapag yung in aid of legislation mga kababayan, ginagamit lang para grandstanding ng mga politicians mga kababayan eh. Siguro pwede nang hindi na yun televised. Yun na lang sa plenary lang talaga. Pero yung imbestiga, ginagamit na platform mga kababayan para magpasikat ng mga politiko. But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because that's shown you, you're already helping people, right? Oo, si Vic Soto mga kababayan, no? Believe din tayo, hindi talaga pumasok sa politika. People, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila na you want to help the masses, make food prices more affordable, etc., etc. Pero mga motherhood statement na yung mga ganyan, no? Typical na of a politician na sanabing, pababain ang presyo. Paano? Tatanong paano? Later na. Later nila ako tanongin yan. nag-aaway na, Ganyan. like I said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? It's about poverty, pagkikahirapan. Kasi 21 years na ako nagde-daily show eh. From ABS-CBN na Wawawi. From Ang laki na rin ng kita niya mga kababayan na in fairness. Sobrang yaman itong si Willie mga kababayan. Yung yate niya, billion ba yun ang halaga? Pero pinaghirapan niya, malinis sa kababayan ha. Malinis na paraan. Yan din ang ating bilib dito kay Willie dahil hindi siya yumaman sa pangungurakot eh. Kaya kung gusto niyo mga kababayan, talaga iboto niyo. Paggamat mayroon siyang kaunting attitude lang mga kababayan, pero sa tingin natin ha, yumaman ito pero sa malinis na paraan. TV5 na Willing, di ba? Will Time, Big Time. Nag-GMA ako ng 7 years, nawawawin, I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin na mahirap, gamot, pang-paaral ng anak ko, pampa-opera ng asawa ko nakahiga. It's all about yung kabuhayan. Kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado. Siguro dapat presidente ang dapat takbuhan ni Willie no dahil trabaho ito ng presidente yung mamigay ng ayuda siguro sa DSWD. Dahil pwede siyang ilagay mga kababayan, 'di ba? Para hindi naiepal si Tambalos-los. Congress. Tapos ito mga kawawang nilalang na to na hindi na natin iniisip eh. Personal na yan. Kasi kapag sa Senado mga kababayan makakapamigay ka bang lang gamot, 'di ba? Kailangan mga boto-boto pa 'yan.
It's about personal Yeah. thing. Pag nag-aaway kayo eh. So, paano itong mga tao to? Yung bang pag-aaway nyo natutuloy? Siguro party list na lang. Tapos ikaw ang magiging congressman siya. Siya ang magiging house speaker, mga kababayan. Di ba? Trabaho ni Tambalustos ngayon, namigay-migay ng ayuda. Mas mabuti ba si Willie siguro? Approve tayo. Iboboto ako. Oh. Kapag house speaker ito si Willie. Tulungan mo itong mga to. Ilang presidente na dumaan. Ilang senador na dumaan. Ilang congressman at congresswoman na dumaan. Na bago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus- Imagine mo, you have about 110 Filipinos. 110 million Filipinos. Pero hindi po yan hawak ng senador, ng isa lang senador. Sa makatuwid mga kababayan, pagkaalam natin ha, 100 million per year ang budget ng isang senador. Pero hati-hati pa yan sa mga expenses, iba't ibang mga expenses. Hindi yan sapat para matulungan. Wala nga tayong, si Bongo lang ang nakita nating namimigay-migay ng tulong, no? Oh, ganyan. Yung ibang senador nga mga kababayan, wala nga tayong nakikitang namimigay ng tulong sa mga mahihirap galing sa kanilang sahod. Siguro mas maganda, Willie, presidente ang takbuhan mo. Ang natutulungan ko lang everyday, about 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bilang gusto mong gawin? Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Yung Kuya Will, eto curious talaga ako. Gusto ko malaman Kuya yung Will. pananaw ni Willie Revillame. Sa lagay na current state ng Philippine politics, sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, no? Ang politika dito sa Pilipinas in general. I think, sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na, ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity eh. Walang unity. Kanya-kanya. Personal lang interest. If you're a good server, public servant, dapat hindi yung pang-personal na ang gusto mo. Agree tayo How many percent ang mahihirap sa Pilipinas? It's about 97%, 94%. Diba? It's a bash sa administration mga kababayan yung sinabi ni Willie. Dahil kapag ikaw ang leader mga kababayan, you will go for unity. Ngayon ang ginawa ngayon, ang administrasyon pa ang nang-aaway. Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Kung ano man ang billing ko, hindi ako nagnanakaw ng 5. It's all legal. Because Yan din lang hawak ko eh. Doon Yan ako din ang binabayaran. believe natin kay Willie mga kababayan na malinis yung kanyang kayamanan. Hindi ako involved sa anuman. Hindi ako kumukuha ng bilyon o ano. Pero, hindi ba, kasi pag nakaupo ka na, Pero paano na lang kung makaupo siguro, no? Sana Willie ha. Anyway, mayaman naman siya mga kababayan. Ang problema lang yan, baka may mas mayaman pa na nasa likod niya. Sino ba ang mas mayaman na nasa likod nito? Mga Bilyar? Endorser siya ni Bilyar. Pero sa tingin natin, pwede rin, magkaalyado sila. Pero maganda po ang kanyang hangarin kaya na. kang ganun eh. Mm. So, saan tayo pupunta? Sa mga leaders natin yan eh. Paano mo i-develop yung bansa mo kung poverty is the problem? Malamang tatakbo siya, presidente siguro mga kababayan kapag mananalang senador. Anong future ng mga bata? Yung mga nangangarap na gusto mag-aral. Hindi mo matutulungan pa paano kinabukasan nila. Anong pangarap nila? Yung mga senior natin ang namamatay dahil walang pambiling gamot. Di ba? Sa opinion ko yun. So yun ba ang plataforma na inyong tatakbuhan? Plataforma Yun de ang gusto ng gobyerno. puso ko. So education, health, pati sa senior citizens. Ano mo ang buhay mo kung may sakit ka? Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga panukalang na Wala pa kasi. Hindi Paano pa ako man nanalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat yan. for- Ang iniisip ko muna, One step paano at ko a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Huwag mo na ako madaliin. Sandali, kapapile ko lang. Kat! Anong masasabi niya dito mga kababayan? Na maganda ang hangarin pero wala pang konkreto talagang solusyon kung paano niya gagawin ang pagtulong sa ating mga mamamayan. Kaka-file pa lang nga niya Minadali niyo na. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.